tayo rito ngayon sa ating interview ngayong umaga sa isa nating kababayan. Ano ho? Tingnan natin kung ano ma-share niya sa atin sa umagang ito. At ngayon, narito po ang ating panawin sa umagang ito. Isa pa rin sa mga naging contestant ng ating Model of the Year 2014 ng RPFC. Walang iba kundi si Mona Lisa Bongkin. Magandang umaga sa iyo, Mona Lisa. Magandang umaga po, Kuya Dan. Alam mo, sa boses mo, parang batang-bata ka, no? Oo, sa tinig mo lang parang mga edad na mga 16 years old ka. Well, anyway, bago po tayo magpatuloy, Mona Lisa, matanong kita, saan ka sa Pilipinas? Anong probinsya ka galing? Sa Isabela po. Isabela, so Ilocano, no? Saan sa Isabela? Ako na ako po. Ulit? Makunakot. Ibig mo sabihin, galing ka ba ng makunakot yan? Napunta ng Taiwan? Hindi naman po. Alam nyo, ang makunakot po, mga kababayan, ninyo na itatanong, wala pong ibang transportasyon dito kung hindi aeroplano. Para makalabas ka ng makunakot, makapunta ka sa ibang sivilisasyon, di ba? Opo. Pwede rin po. Yan ay talagang virgin forest yan at noon talagang pinaglalagyan yan ng mga lockers noong 1980s. Kailan ka pinanganak? Bakit ikaw pinanganak ng 1980? 86. Pero noong 1980, kung nagtanong sa magulang mo, yan ay malaking laging operation dyan. Ano, di ba? Opo. Papa ko po. Nagtrabaho po sa. Ayun, makunakot. Alam mo, magandang makunakot. At noong virgin forest pa yan. Pero ayaw ko na kayo, kalbo na ba kayo? Wala nang kahoy dyan? Sila po. Marami rin pa rin. Oo, yan. Yan ang makunakot. Nasa tabi ng Sierra Madre yan, di ba? Opo. Siya naman. Sierra Madre yan, makunakot. Okay. At isipin mo makunakot na isang dalaga na may katangian, mabait, nakarating ng Taiwan. Ayan, talaga naman. Marami ba kayong taga-makunakot nasa Taiwan? Meron din po. Marami po. Ayun, Iba po mga factory. nasa factory, Kasi wala nang lagi ngayon Yung kinapupuhay nyo dyan, laging, di ba? Truso. Okay. At Mona Lisa, punta na tayo dito sa pagpunta natin dito sa Taiwan. Kaya matagal ka na sa Taiwan, matanong kita. Isang taon po at kalahati. Ito ang unang taon, itong unang pag-a-upload mo ba? First time ko po dito sa Taiwan. Pero galing na po ako ng Middle East. Galing ka ng Middle East. Alam mo, sa boses mo, 16 years old ka, pero sabihin, marami ka ng karanasan, marami ka ng pinagdaanan ng mga bansa Sabi mo, ikaw ba, huwag mong ikagagalit, ikaw ba, single, married, annulled, divorced, separated, saan ka? Kasal po ako. Ayun, married, Kala mo, nag-a-apply ka ng passport, Kasi may tanong doon, Living status, single, married, annulled, separated, divorced. Okay. So, doon ka sa married, ilan na chikti? Isa po. Isa, bagong kasal ka lang? Last 2010 po. 2000, hindi mo agad si mister? Nasa makuna ako si mister ngayon? Nasa si mister? Mindoro po. Nasa Mindoro. Umalis ka sa isang bundok, pumunta ka sa isang bundok ulit, Opo. From north to south. Oo, Mindoro, bundok din yan Well, anyway, dito sa Taiwan, isa ka rito sa Taiwan. Ito Taipei. po ako yung Tianmu po. Tianmu. Uy, lugar ng mga mayayaman dyan, Yung ahong siguro, English speaking, Opo. Oo, kasi Tianmu, mostly dyan ay mga expat, yung mga asawa ng mga foreigner, o kaya yung mga Taiwanese na may kaya sa buhay, sa Tianmu, So, pag sabi natin Tianmu, karamihan dyan mga Taiwanese dyan, nakakapag-English talaga sila, So, kamusta naman ang trato sa'yo, Mona Lisa? Kamusta ang trabaho dyan? 1.5 year compared sa, sabi mo, galing ka ng Saudi ba? Ito po. At nagkakalit po 5 months pa lang po ako dito. Pangalawang employer. Bakit na-transfer ka? Opo. O bakit yung unang employer mo, ano nangyari? Mahigpit pa sila. Masyadong mahigpit. In what way? Sa mahigpit tayo bang ibigyan ng deo? Maano sila sa trabaho sa'yo? Parang pinahihirapan ka? Sa work po, sa na pagkain. Ayun, Ayun. So, sa
nalipatan mo, 5 months ka pala, ano o sa tingin mo? Okay naman. Maganda po ngayon Mas maganda ngayon. po. O, ang trato sa'yo at maganda ang relasyon mo sa kanila. So, ikaw ay nag-aalaga ng matanda rin. Ngayon po sa bata po. Sa bata, ayun. Ibig sabihin, kung bata, yung amo mo hindi pa katandaan. Dito po. Ayun, okay. So, kumusta naman ang buhay-buhay? Ito, pagpunta mo na rito, paano yan? Ikaw ba, marami nang naipon, pwede ka nang bumili ng helicopter papunta Makunakon? Ha? Pero hindi pa naman po. Ano po nag-iipon pa lang po. Oo, kasi baka pag nakaipon ng malaki-laki, pwede ka na bumili ng bangka o kaya rin papunta Makunakon, ano? Ha? Pero, bumalik tayo rito sa pagsali mo sa Model of the Year RPFs ng RPFC. Ikaw nanalo Miss Friendship, di ba? Opo. At talent. Sa talent, ano pinakita mong talent doon? Kasi hindi ako nakapanood eh. Nagsayaw ka, kumanta ka, tumulay ka sa lambre, ano? Monolog po. Monologue. What do you mean monologue? Ikaw parang nagsalita, parang nagtalumpati lang. Hindi po yung para pong monolog na lumikara. Yun ganun po. Ako po ang harap. Yung kumanta ka na dalawang karakter. Hindi naman po. Yung parang lola at saka apo. Yun po. Yung kanila po yung kwento. Dapat tatlong sa boses mo. Dalawa po. Lola. Ngayon nga, boses mo yung bata eh. Yung natural mo, bata. Tatay lola ka pa. Oh. Opo. At ano yung isa? Yun po. Lola at saka apo po. Apo. Yung apo, hindi mo na kailangan mag-practice. Yung boses mo nga eh, bata nga eh, parang apo na nga eh. Isa po. Dalawa lang. Lola. Pwede ka sa mga radio, mga program, yung mga sa mga radio station, yung si Mataka. Sa mga Mataka. Kasi kabayo, di ba? Ha? Pwede ka. Galing ha. So, pwede ka mag-dubbing, di ba? Dubbing sa mga radio, di ba? Mga drama, di ba? Sa radio talent kasi, meron yung isang tao lang. Pwede gawin yung matanda, bata, di ba? Oo, di ba? So, pwede ka, ha? Meron ka parang talent, ha? Mona Lisa, ha? Okay, at sa friendship, ha? Talagang di ako magtataka kung ikaw mananalo Miss Friendship. Alam mo yung mga tao dyan sa bandang Sierra Madre, mababait dyan. Panakaibigan. Alam mo, may karanasan ako dyan. Nung ako'y nasa Bangkaw, Cagayan. Nakarating ka na ba doon? Opo kayo. Bangkaw, Cagayan. Di ba? Nasa likod lang yata yan, di ba? O ang Makunakon, di ba? Opo. Ang mga tao dyan, alam mo, napakahirap nila. Pero pag dumating ang siyang tao, bisita nila. Kahit mag-utang, kung yan, para may pahit-pakain. Yung manok nila nakatali, inuluto pa nila. Panabong ng asawa, inuluto pa rin pakain ng tayo eh. Ang mabait ng mga tao dyan. Di ba? At napakagalang yung mga Cagayano. Yun dyan sa mga Ilocano na parte dyan. Ano? So, ikaw malaki. Yan, at sigurado marami kang kaibigan, lalo na sa Facebook, ano? Dami mo siguro mga friends. Ha? Thank you po. Ilan ang friends mo? 1,000? Mga followers mo? Wala kang followers? Pinipili ko naman po yung mga bata. Oo, kasi nga, ang iba sige, confirm ng friends, kahit hindi nila masyadong kilala yung tao, di ba? Kaya yung isa, nagkukulo tuloy yung account, di ba? Nagkakaroon ng mga, yung pala yung pasok nilang friend pala, meron palang ibang mga agenda, di ba? At yun, hanggang isa na maging masaya, naging masama pa yung samahan doon, di ba? So, kaya di ba, ginawa nila, ina-unfriend. Naging masama tuloy yung nag-unfriend. So, marami kang follower dahil mabait ka. Okay. At matanong kita, sa boses mo na yan, batang-bata, pero matanong kita, ilang taong ka na? 27 po. 27. Okay, bata pa.
Pero hindi kita napanood eh. Pwede mo kami kinasample yung pinapanalo mong talent ngayon? Sige nga, pakinggan namin. Yung pizza lang po. Oo, sige. Sige, pakinggan nga namin. Lola, dito na po ako. Oo. So, si Lolo. Ikaw So, may magandang balita po ako sa inyo. Ako po yung nanalong best actress sa school program po namin kanina. Grabe. Ay, ganun ba ako? Kanino ka pa bang gumana? Kundi sa iyong magandang lola. Oo nga po, Loli. Sana nga po nandun kayo kanina para po kasama ko po kayo kanina para tanggapin yung trophy ko sa stage. Yun lang po. Mahaba po kasi. Nakikinig si Lolo naman. Alam mo, Lola lang po. Alam mo, ako'y masaya dahil ikaw ang nanalo. So, Kuya, ano ang galing gusto mo, premyo? Bibili kita, pagluluto kita. Gusto mo? Ayun, di ba? Yan po. Galing, Kuya. Okay ka na. Sabi niyo din po eh. Oo, pwede kang maging radio talent, di ba? Okay, galing. At sa ngayon, yung anak mo siya nag-aalaga pala. Ibig Pero sabihin, ano po, yung ganan ko po. biyanan mo, ba't naman si biyanan, ano? Okay, sana yung pagtatrabaho mo rito, magbunga ng lalong mas maganda para sa ating pamilya. Pero yung bata, lumalaki. Kailangan, huwag mong kalimutan na lagi mo siyang ginagawagan, kinakausap. Kasi meron akong kilala, pamangkin ko nga, nag-Saudi siya. Nung umuwi, itong asawa, kung bakit hindi pinakilala, ng mga biyanan, yung tatay, nung umuwi yung tatay, yung bata, umiiyak, hindi mahawakan yung anak niya, hindi hirap. Kaya yung pamangkin ko, awang-awa ko sa kanya, dahil yung mismong anak niya, hindi siya kilala, hindi siya, at pag umiiyak, hindi ba siya pinakilala ng asawa yung talagang ano. Kaya, ako, yung anak mo lagi mo tawagan Problema, ito ang iyong nanay. Nandito ako. Nagtatrabaho para sa inyo. Sabi ng bata, mama. Mahal na mahal kita. Sige, mabati ka sa mga listener mo, sa ating mga listener. Ngayon ay talagang hinihintay nila itong interview mo. Okay, batiin mo sila. Nakikinig sila ngayon. Mona Lisa. Kasi ba? Binabati ko po lahat ng family at PFC, lalo na po sa mga founder po, sila Ate Bernie, Ate Beth, Ate Lani Borgonio, Kuya Jim Panlaki, at Kuya Edwin po. At saka po sa mga kapwa ko officer sa RPFC po, sa mahal po namin Presidente, si Ate Ann, at saka si Vice Greg, at si Mami Leas, si Mami Lucy, Mami Grace, at sa pinakamaganda kong ate at Fuse ng Radyo Pinoy, si Ate Yed de la Vega, at sa mga model at ate ko po sa RTFC, si Ate Irene at Alice Fernandez, Richard Duran, si Ate Reza, si Diana Nylog at si Ate Vaz Flores. At saka sa lahat po ng mga nakikinig sa inyong programa po, Kuya Dan, mabuhay po kayo. Okay. Maraming salamat, Mona Lisa. At nawa, lagi kang pagpalay ng ating ama. Okay? Greetings. Ang pagkakas po. Okay, bye-bye. Yan po si Mona Lisa na nakausap natin ngayong umaga. No? Kita niyo naman, bata ng boses niya, no? Pero 27 na pala siya. Pero ganun pa rin, talagang mabait ang mga, mabait itong bata na to. Hindi ko sasabi mabait ako, taga-Makunako. Talagang ako, yung Makunako po, kaya na ako nung marinig ko, ako'y nagkaroon ng interest. Kasi yung Makunako niya, talagang napakagandang place po noong 1980. Alam natin ang oras niya. Ngayon, punta naman tayo rito sa ating FYI for your information. Napakahalaga ito. Ngayon naman, pag-usapan natin to. Marami po ngayon na nag-a-apply ng direct hiring, yung mga dumadaan sa direct hire. Yung under direct hiring service center, Sabihin, yung amo mismo, diretsong
ina-hire yung worker, hindi na dadaan sa mga iba-ibang pa mga proseso, at ito'y makakabalik agad, ano, at hindi siya gugugol ng malaking halaga. Kumbaga, lahat gastos ng amo ito. Marami nga yung ganyan, pati pag-plane ticket, balikan, gastos ng amo yun, pati visa, lahat. Halos sa practically, walang gastos ang ang worker. Ngayon, yung mga dumating dito under direct hire, kaya ng mga caretaker, alam niyo po ba na yung pagdating nyo rito, pareho din po ang prosesong dadaanan ninyo nung kayo unang dumating dito. Meron po importanteng mga dapat gawin pagdating nyo sa Taiwan. Kaya po, pag dumating po rito, ang employer po nyo dapat mag-apply siya ng entry report o arrival notification. Ipapaalam po yan yung pagdating ng foreign workers within 3 days. After yung kanyang pagdating dito sa local department ng city government, sa city government kung saan nandun kayo. The same place na ang employer mo po nag-apply ng recruitment permit letter. Kung siya nag-apply, kailangan ng recruitment permit, dapat pagdating mo within 3 days, kailangan mag-report ang amo mo doon. Huwag niyong kalilimutan yun. Kung hindi po, magmumuta ang amo ninyo ng 60,000 hanggang 300,000. At yung employer's recruitment permit po niya, at ang employment permit mo ay pwede po ito ay cancelahin. So makaka-apekto sa inyo yun. Kaya kayo po ay direct hire. Hindi ibig sabihin kung galing na kayo ito sa Taiwan, wala na ho kayong gagawin. Kaya pag kayo po umuwi at nakabalik agad, direct hire kayo, yan po ang unang gagawin ng employer ninyo. Upon arrival, within 3 days, dapat po mag-report siya kung saan siya nag-apply ng recruitment permit niya sa city government po. Okay. Pangalawa, ano pa yan? Kailangan po dumating kayo ng medical examination within 3 days after arriving in Taiwan. Kung hindi po kayo na medical, nung kayo ay yung mga rehard worker na nag-medical examination dito bago sila umalis sa Taiwan at bumalik dito bago mag-expire yung certificate, yung medical certificate, ay hindi na po kailangan na magpa-medical. Kailangan po valid pa yung medical certificate. Ang alam namin dito, ang validity ng medical certificate ay 3 months. Usually naman kayo, so kung nagpa-medical kayo bago kayo umuwi, 2 months before, and then pagdating sa Pilipinas, wala pa lang kayo 1 linggo, nakabalik na kayo. Basta wala pa, hindi pa na-expire yung 3 months from the time na na-medical kayo dito sa Taiwan, bago po kayo, nung in-apply kayo ng direct hire, hanggang nakabalik kayo, hindi na-expired, hindi nyo kailangan magpa-medical na pagdating. Ayan, So, accepted kayo ron. Okay. Ano ba? Yung pong employer po ninyo, pagdating, kailangan pa rin mag-apply ng employment permit within 15 days. From the date po, ang worker po ay dumating sa Taiwan. Or kung hindi nyo po nagawa yun, magmumulta na naman ang inyong amo ng 150,000 hanggang 750,000 NT dollars. At yung kanyang recruitment permit, employment permit, pwede rin po na ito ay kanilang kanselahin. Kailangan po, manapakahalaga yun. At ganoon na rin, mag-apply po ng ARC ninyo. Kaya parang pareho ng proseso nung bagong dating kayo Kahit direct hire po kayo, ganoon din. Mag-apply ng ARC within 15 days. From the date na dumating ang worker sa Taiwan. So yung ARC nyo dati po, kunwari direct hire kayo, umuwi kayo, sandali lang kayo. Yung ARC nyo dati, wala na yun. Panibagong ARC nga apply ninyo, at panibagong permit na naman ang inyong hawak. Di ba? Okay. At pag hindi nyo nagawa ito, multa na naman. 2,000 ka 10,000. Babayaran sa immigration yan. Okay? Ano pa susunod? Para sa mga ika-6 na, ika-5, para sa mga direct hire na caretaker. Mag-a-apply po ng coverage ng National Health Insurance within 3 days from the date of ARC. Ay na-issue. Kung kailan pag na-issue ang ARC, kailangan po within 3 days mag-apply ho kayo ng NHI o National Health Insurance. Kung hindi naman, papaparusahan na naman ng pagbabayad ng 2 times ng payable premium. At kasama na yung unpaid premium. Babayaran to sa National Health Insurance. Susunod, kailangan yung pasaporte. Kung
hindi po nai-renew nung kayo umuwi. Nakabalik lang po kayo, nakapag-extend. Dapat po, yung passport niyo po ninyo ay na dapat po ay nai-renew. Kailangan mahaba po ang kanyang validity. Kaya mayroong mga employer na pag nag-apply ng direct hire, pinaprocess yung papeles. Yung pag walang 1 year ang passport po ay i-process ng Direct Hiring Service Center. Yung kanilang application kasi kailangan ang pasaporte po ay dapat valid ng 1 year o mahigit pa. Ano ho? Para i-process po nila. Pag wala po yun, hindi nila po proseso. Kaya karaniwan po, yung mga nag-apply ng direct hiring, pag ang passport ay wala ng ganon, nakahaba ang validity, ay nagre-renew sila sa opisina, sa MECO, at the same time nag-extend po sila para ma-process yung kanilang papeles. Okay, at ano pa ang dapat gawin? Yung foreign workers po dapat ay mag-undergo ng medical. Namamatay, bumabalik. Pasensya na po kayo, nakat na. Wala na yata. Ako na po magbababay. Salamat po.